Magandang araw po sa inyong lahat. Narito naman tayo para po sa ikalimang episode ng virtual tour series ng Iglesia ni Cristo Museum. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Ezard Gilbang. Marami ang iba't ibang pintura o painting ng mga natatanging individual na natatak sa ating isip at naiwan na malalim sa alaala ng madla at sa mga sumusunod na henerasyon. Hindi lamang dahil sa kanilang katanyagan at kadakilaan, kundi naman sa alaalang naiwan ng kanilang mga larawan na naging obra ng mahuhusay na pintor. Mababanggit natin ang ilan dito, halimbawa, ang mga larawan o portrait painting ng ilang mga naging presidente ng Pilipinas na sina Pangulong Rojas, Quezon at Osmeña, na pawang iginuhit ng pambansang alagad ng sining na si Fernando Amorsolo. Ang pamosong Mona Lisa na iginuhit ni Leonardo da Vinci noon pang ika-16 na siglo na naka-exhibit sa Louvre Museum, Paris. Ang portrait ni George Washington na obra ni Gilbert Stuart noong 1796 na nasa National Portrait Gallery, Washington, D.C. Karaniwan ang inaasahan ng mga bumibisita o dumadalaw sa malalaki at kilalang museo na sila ay makasasaksi ng mga exhibit o pagtatanghal ng mga natatanging obra ng sining biswal. Kung sa Iglesia ni Cristo Museum po kayo bibisita, hindi mabibigo ang inyong inaasahan. Para po sa episode na ito, ay itatampok natin ang isa sa mga pintura o painting na naka-exhibit dito po sa Iglesia ni Cristo Museum. Kung paano at bakit isa ito sa mga likhang sining biswal na natatangi o natatampok dito sa ating museo, yan ang ating bibigyang pagsipat o pagsusuri. Halina at samahan po ninyo ako upang mabangha at humanga sa isang napakagandang painting na amin pong ipapakita sa inyo. Ang painting sa kapatid na Eranio G. Manalo. Noong Enero 1953, sa isang pagpupulong ng mga tagapangasiwa ng distrito, ang kapatid na Eranio G. Manalo ay inihalal upang maging kahalili ng kapatid na Felix Manalo bilang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Halos 10 taon bago papagpahingahin ng Diyos ang kapatid na Felix Manalo, naihanda na ang magiging tagapanguna para sa kapakanan ng Iglesia. Ang kapatid na Felix Manalo ang personal na nagsanay kay kapatid na Eranio G. Manalo para sa pamamahala at pangangalaga sa buong Iglesia. Noong ika-23 ng Abril 1963, 11 araw mula sa pagpanaw ng kapatid na Felix Manalo, opisyal na humalili ang kapatid na Eranio bilang tagapamahalang pangkalahatan sa Iglesia ni Cristo. Mula Abril 1963 hanggang Agosto 2009, mahigit 46 na taon na pinamahalaan ni kapatid na Eranio G. Manalo ang Iglesia. Masasabi natin ang mataas na pagpapahalaga namin sa obrang ito kay kapatid na Eranio G. Manalo ay dahil sa hindi malilimutang pamamahala at pagmamalasakit niya sa kapakanan ng mga kapatid sa Iglesia. Itinuro ni Apostol Pablo na alalahanin ninyo ang mga nangasiwa sa inyo na nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin nga ninyo kung paano sila namuhay at namatay at tularan ninyo ang kanilang pananalig sa Diyos. Narito tayo sa ikatlong palapag ng Iglesia ni Cristo Museum. Sa historical section, sa dakong ito naka-exhibit ang painting na amin ngayong itinatanghal, ang portrait painting ng kapatid na Eranio G. Manalo, na obra ng isa sa mga mahuhusay at prestihiyosong mga pintor ngayon sa Pilipinas, si Ginoong Romulo Galican.
Si Romulo Gallicano ay isa sa mga pangunahin sa hanay ng mahuhusay na kontemporanyong Pilipinong pintor. Nag-aral siya ng Fine Arts sa University of the East. Nakapag-exhibit na siya ng kanyang mga pintura sa marami na niyang one-man show at nagkamit na ng maraming gawad ng pagkilala sa husay ng kanyang mga likhang sining biswal. Isa sa mga prestiyosong kompetisyon sa painting na nagbigay sa kanya ng natatanging parangal ay ang nakamit niyang Grand Prize Award International Portrait Competition ng Portrait Society of America, Washington, D.C. noong 2005. Upang bigyan ng mas malalim na paliwanag at ng masusing maintindihan ang obra ni Ginoong Romulo Gallicano o ni Camulong, kami po ay nabigyan ng pagkakataon na siya ay aming makapanayam. Camulong, dito po sa painting na ginawa ninyo kay Eranio Manalo, ay meron mga ipinasok po kayo dun sa painting na sa tingin ko ay meron rin kayong gustong sabihin, kaya pinili ninyo na ilagay po yung mga images na yon. Halimbawa po yung globo. Kasi po, hindi po ba sa kanya po nagsimula ang globalization ng Iglesia ni Cristo? Hindi po ba? Ika nga, from original, from Philippines, tapos sa kanya pong kapanahonan, lumalawak po ang panampalataya ng Iglesia all over the world. Kanya, yan po yung simbolo ng struggling years naman ni Eranio na hindi yata ganun kadaling mag-ikot ka sa buong mundo para ibahagi mo yung tinatawag nating kapaniwalaan natin, di ba? Sa ating organisasyon, ano? So yan po nagsimbolo na nag-succeed siya. Tapos mapapansin po niyo sa globe na nilagay ko, makikita po yung mapa ng Pilipinas, no? Ang pinakita ko doon, nasa Dakong Silangan nagsimula ang Iglesia. Kaya sa Philippines, nakalagay po map ng Philippines. Yung pong paglalagay ninyo ng napakaraming aklat sa pinaka-background ng kapatid na Eranio Manalo, ano po nasa isip ninyo? Bakit pinuno ninyo ng mga aklat? Ano po yun? Yun po yung ipinakita ko doon. Hindi ito basta isang kisap mata lang na nagsasalita na walang basihan. Kung hindi, takot nagsusunog ng kilay sa research niya. Okay. So meaning, may library siya, may sarili siya yung library na doon siya mag-aaral, pinag-aralan niya sa pamamagitan ng mga librong nakukuliktan niya para magiging credible ang kanyang stand. Karunungan na walang kapantay. Ano ang inyong masasabi sa Iglesia ni Cristo na nandito ang pagtatanghal ng inyong mga obra? Opo, malaki po ang aking pagpapasalamat sa Iglesia na sa akin po ipinataw ang ipinagkatiwala itong portrait ng tatlong leaders dahil sa akin napakalakihong halaga nito. Napakalaking kahulugan nito sa aking buhay as an artist. Karagdagan ko po sa akin pong puso at sa akin pong sabihin natin karangalan na lifetime. Alam ko po lifetime na po yung painting nandito yan. Camulong, nasa inyo po ang pagkakataon para maipag-anyaya nyo naman na mapuntahan ang museum ng Iglesia ni Cristo. Opo. In fact, napakaganda ng museum. Talagang world class ang museum. It's a world class. Maaari, mamasyal tayo ng mga artist para makita lang, hindi lang yung pyesa ko, but makita nyo the entire museum na world class talaga museum. Ibang klase, pinaggagastahan, hindi ito cheap museum. Talagang museum ng pang heritage talaga natin ito.
Ang isa pong masasabi ko po sa akin na nasa manggagaling po sa aking puso na ang laki ng inspirasyon ng iglesia na ibinigay po niya sa akin sa pamagitan ng mga challenges doon sa 3 podcast na yan. Yun po, wala pong katumbas yan. Dahil artistically, nasasabi ko sa sarili ko na at least nagtagumpay. No? So, yan po, tinuturing ko po ng malaking inspirasyon artistically sa akin na iginagawa sa akin ng Iglesia ni Cristo. Isa pa sa kapansin-pansin sa painting na ito ay ang salin ng Bibliang hawak ng kapatid na Eranio Manalo. Ito ay ang Bibliang salin ni Ginoong George M. Lamsa na maliwanag na isinasaad sa Gawa 20:28 na ang Iglesia ni Cristo ang tinubos ni Cristo ng kanyang dugo. Marami pang natatanging obra na ang iginuhit ay ang kapatid na Eranio Manalo. Inyo po itong makikita sa Iglesia ni Cristo Museum. Ang karamihan ay likha ng iba't ibang mahuhusay na pintor na kapatid natin sa Iglesia. At upang ipahayag ang pagkilala at pagpapahalaga sa namamahala sa Iglesia, itinatanghal at pinag-uukulan ng mataas na pagpapahalaga ng ating museum ang mga likhang sining na ito. Nagagabayan ang pagpapahalaga at pagkilalang ito sa sugo at sa pamamahala ng mga katotohanang nakasulat sa Biblia. Kaya't namamalagi ang paalala ng pamamahala sa Iglesia noon pa sa panahon ng kapatid na Felix Manalo na ang kahalalan at ang sugo ay lagi nating alalahanin. Ngunit siya at ang larawan niya kailanman ay huwag nating sasambahin. Ang pagmamahal at paggalang na iniuukol ng mga kaanib sa Iglesia sa namamahala ay nakasalig sa kalooban ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Ipinahayag ni Apostol Pablo na ipinamamanik namin mga kapatid na igalang ninyo ang mga nagpapagal para sa inyo, ang mga pinili ng Diyos upang mamahala at magturo sa inyo. Pagkukulan ninyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain. Isa pong pangunahing doktrina o aral sa Iglesia ni Cristo ang pagpapasakop, pakikipagkaisa, pagsunod, pagmamahal at paggalang sa pamamahala na inilagay ng Diyos sa Iglesia ni Cristo. Ang lahat ng ito ay pawang nakasalig sa mga katotohanang nakasulat sa Biblia. Dito po nagtatapos ang episode na ito. Ikinagagalak po namin na sa pamamagitan ng virtual museum tour na ito ay maihatid at muli namin kayong nakasama sa Iglesia ni Cristo Museum. Higit po namin ikinatutuwa na nararagdagan ang inyong kaalaman ukol sa Iglesia ni Cristo. Kung kayo po ay may mga katanungan tungkol sa Iglesia ni Cristo, maaari kayong dumalaw sa Iglesia ni Cristo Museum sa panahong ito'y bukas na sa mga panauhin. O kaya po ay magtungo kayo at sumangguni sa mga ministro na nasa mga lokal ng Iglesia ni Cristo na malapit po sa inyong lugar. Nawa po ay nasihan kayo sa aming naging pagtatanghal. Muli po, samahan niyo kami para sa susunod na episode. Lagi po naming hangarin na kayo ay nasa mabuting kalagayan. Maraming salamat po.